Panghahawakan ng House Prosecution Team ang commitment ng Senado na magko-convene ito sa Lunes, May 18 bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Sa isang forum ngayong araw, binigyang diin ni House Prosecutor Terry Redon na hindi niya nakikita ang posibilidad na maging dead on arrival ang articles of impeachment dahil lang sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Hindi naman anya liliham si Senate President Alan Peter Cayetano kay House Speaker Faustino Bogie D. III para kumpirmahin ang pagko-convene ng Senado kung papatayin lang ang kaso at kung gayon ay iba sana ang naging anunsyo o pronouncement nito. Umaasa rin si Redon na mabubuksan ang mata ng senator judges at magpapasya base sa mga ebidensya. Yung pong mga senator judges naman po natin at the time of trial will look at it with open eyes, will look at the evidence both from the prosecution and the defense and decide based on the evidence and based on their conscience. No? Kasi tingin ko po if it is something that is dead on arrival, it would have been a different pronouncement by the current Senate President. But we will hold on. No? We have great faith in his pronouncement na talaga po magko-convene ang Senate Impeachment Court. Sa ngayon ay naghahanda ang prosecution team sa kani-kanyang assignments, particular ang grounds for impeachment na tututukan ng bawat isa. Yung akin pong impeachment ground na i-present ay yung patungkol po sa unexplained wealth at confidential funds misuse. No? Pero to be clear, 11 po yung mga prosecutors. No? So I think all of us ay meron pong at least dalawang mga grounds, no, na i-present. For example, for unexplained wealth, may magpepresenta para sa IMLC, meron po magpepresenta for BIR, meron po magpepresenta for SEC, at iba pa hong mga related na mga ahensya. Samantala, nagbabala si Kabataan Party List Representative Rene Luisco sa posibilidad na muling maulit ang pangyayari noong 19th Congress kung saan tatlong kritikal na bagay ang dapat bantayan ng publiko. Una ay ang posibleng delay o pagkaantala ng proseso, reinterpretation ni Cayetano ng salitang forthwith at ang resulta ng botohan kung saan pinangangambahan na hindi maabot ang 2/3 at ma-acquit ng tuluyan si VP Sara. Gayunman, nagtitiwala si Ko sa conservative ngunit patas na pagtalakay ng House Committee on Justice sa impeachment proceedings laban kay Duterte. Nakabantay ang kabataang Pilipino, ang mamamayan sa proseso. Susundin ba yung inasahan nating forthwith or immediate na pag-convene as an impeachment court and therefore yung proceedings of the trial, or may delay bang mangyayari ulit gaya nung 19th? And therefore, again, we invoke the phrase, no, justice delayed is justice denied. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.